Paano kung ang mismong problemang nagpapaiyak sa iyo ngayon ay hindi kaparusahan kundi isang lihim na mensaheng nagmumula sa Diyos? Paano kung may dahilan kung bakit tila sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating, kahit nagsisikap kang mamuhay ng matuwid at lumapit sa Panginoon? Bakit may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nananalangin ka ng buong puso, ngunit tila tahimik ang langit sa mga sandaling pinakakailangan mo ng kasagutan? Maraming mananampalataya ang nagtatanong ng parehong bagay, habang pasan ng mabibigat na suliraning halos hindi na nila kayang dalhin sa kanilang sariling lakas. Nakakagulat mang pakinggan. Madalas na ang pinakamalalalim na pagpapala ay dumaraan muna sa landas na puno ng luha, pangamba at paghihintay. Kapag dumarating ang kagipitan, natural lamang na maghanap ng kasagutan ng puso ng tao. Lumilitaw ang maraming tanong na mahirap sagutin, lalo na kapag tila walang malinaw na paliwanag ang mga pangyayari. Nabubuo ang pagdududa kapag patuloy ang mga hamon kahit matapat naman ang pananampalataya at taimtim ang pananalangin. Nadarama ng ilan na para bang pinabayaan sila ng Panginoon sa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa buhay. Subalit ipinakikita ng Biblia na may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap na karanasan upang ihanda ang kanyang mga anak para sa mas dakilang layunin. James chapter 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into divers temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makapangyarihan ang paalalang ito dahil ipinakikita nitong hindi palaging tanda ng pagkatalo ang pagharap sa mabibigat na pagsubok. Ipinahahayag ng talatang iyon na may mabuting bunga na maaring umusbong mula sa mga panahong puno ng paghihirap. Nabubuo ang katatagan ng Espiritu kapag nananatiling nakakapit ang isang tao sa Diyos kahit mahirap unawain ang kanyang pinagdaraanan. Lumalalim ang pagtitiwala sa Panginoon kapag pinipili pa ring sumampalataya sa kabila ng kawalan ng agarang sagot. Maraming dakilang lingkod ng Diyos ang dumaan sa mga yugto ng sakit, pagkabigo, at matitinding hamon bago nila nakita ang katuparan ng kanilang layunin. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil bago marating ang tagumpay. Hinarap ni David ang maraming panganib bago siya naging hari. Pinagdaanan ni Job ang napakalaking pagkawala bago niya nasaksihan ang masaganang pagpapanumbalik ng Diyos. Nagbibigay ang kanilang mga kwento ng malinaw na patunay na hindi hadlang ang paghihirap upang maranasan ang biyaya ng Panginoon. Sa mga susunod na bahagi, matutuklasan ang 7 malalalim na dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan ang isang tao sa mga problema. Maaring mabago ng mga katotohanan ito ang pananaw mo tungkol sa mga laban na kinakaharap mo ngayon. Posibleng naroroon mismo ang sagot na matagal mo nang hinihintay sa gitna ng mga pangyayaring dating nagdudulot lamang ng kalungkutan. Naghihintay ang mahahalagang aral na makapagbibigay ng bagong pag-asa. Una, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang patatagin ang iyong pananampalataya. Karaniwang nais ng bawat tao ang tahimik at maayos na pamumuhay na walang mabibigat na pasanin. Subalit pinahihintulutan ng Panginoon ang ilang mahihirap na karanasan upang hubugin ang katatagan ng Espiritu. Lumalago ang tunay na pagtitiwala kapag natututunan ng isang mananampalataya na umasa sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Nabubunyag ang lalim ng pananalig kapag nawawala ang mga bagay na nagbibigay ng pansamantalang kapanatagan. Nagiging matibay ang puso kapag natututuhang kumapit sa mga pangako ng Panginoon sa bawat yugto ng buhay. James 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into divers temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makikita sa talatang ito na may mahalagang layunin ang mga panahong puno ng paghihirap. Ipinahahayag ng mensaheng iyon na hindi nasasayang ang bawat luha na pinagdaraanan ng isang lingkod ng Diyos. Nabubuo ang pagtitiis na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang mga hamon na dumarating sa hinaharap. Nagkakaroon ng mas malalim na pagkakilala sa Panginoon kapag wala ng ibang mapagkukunan ng lakas maliban sa Kanya. Nararanasan ng marami ang paglapit sa Diyos ng higit kaysa dati dahil sa mga mabibigat na suliranin. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag nauunawaan ng kaluluwa na tanging ang Panginoon ang tunay na kanlungan. Lumalawak ang pag-unawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga sandaling tila wala ng kasagutan ng mundo.
Naranasan ni Job ang matitinding pagdurusa na hindi madaling maunawaan ng karaniwang tao. Nawala sa kanya ang maraming bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi naging dahilan ng kanyang mga paghihirap upang talikuran ang Panginoon. Nanatili siyang tapat kahit hindi niya nauunawaan ang dahilan ng kanyang pinagdadaanan. Nagbunga ang kanyang katapatan ng mas dakilang pagpapala na nagmula sa Diyos. Kapag dumarating ang mabibigat na sitwasyon, madalas na nais agad ng tao ang mabilis na kasagutan. Ngunit may mga pagkakataong mas mahalaga sa Panginoon ang paghubog ng pagkatao kaysa sa agarang pag-alis ng suliranin. Nais ng Diyos na magkaroon ng kanyang mga anak ng matatag na pananalig na hindi madaling matinag ng anumang unos. Nagiging handa ang isang tao para sa mas malalaking responsibilidad kapag natutunan niyang magtiwala sa Panginoon sa maliliit na laban. Dahil sa mga pagsubok, natututuhan ng puso na mas pahalagahan ang presensya ng Diyos kaysa sa mga bagay na pansamantala. Hindi nangangahulugan na pinabayaan ka ng Panginoon kapag nakararanas ka ng mabibigat na problema. Nagpapatuloy ang kanyang pagmamahal kahit hindi agad nakikita ang mga sagot na hinihiling mo. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Anuman ang kalagayang kinakaharap ng kanyang mga anak, nagiging mas matibay ang pananampalataya sa bawat pagkakataong pinipili mong magtiwala sa Kanya. Ikalawa, nais ng Panginoon na ilayo ka sa maling direksyon. Maraming pagkakataon na abala ang isang nilalang sa paghabol sa mga bagay na hindi pala naayon sa kalooban ng Diyos. Nagiging dahilan ang ilang mabibigat na pangyayari upang mapansin ng tao na may bahagi ng kanyang buhay na kailangang ituwid. Naipaalala ng may kapal na hindi lahat ng minimithi ay tunay na makabubuti para sa kaluluwa. Dumarating ang ilang pagsubok upang pigilan ang isang tao na mapunta sa landas na magdadala lamang ng kapahamakan. Nagpapakita ang Panginoon ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggabay, kahit hindi agad nauunawaan ng tao ang kanyang layunin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng paalala na hindi sapat ang sariling karunungan upang makita ang kabuuan ng mga bagay na nakalaan ng Diyos. Batid ng Panginoon ang mga panganib na hindi pa nakikita ng mata ng tao. Nauunawaan niya ang kinabukasan na hindi kayang abutin ng isip ng sinuman. Dahil doon, pinahihintulutan niya ang ilang pangyayari upang ilayo ang kanyang mga anak mula sa mga desisyong maaaring pagsisihan balang araw. Nabubuksan ang kamalayan ng isang mananampalataya kapag napagtatanto niyang may mas dakilang plano ang Diyos kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Naranasan ni Jonas ang mahirap na kalagayan nang piliin niyang suwayin ang ipinagagawa ng Panginoon. Nagbunga ang kanyang paglayo ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Bumalik lamang ang kapayapaan ng piliin niyang sundin ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Nagpatunay ang kanyang karanasan na walang mas mabuting lugar kaysa sa pagsunod sa kalooban ng may kapal. Nagpakita ang Panginoon ng habag kahit nagkamali ang kanyang lingkod. May mga pagkakataong hindi natutupad ang mga plano ng tao dahil may mas maayos na daan na inihahanda ang Diyos. Nawawala ang ilang pagkakataon upang mailigtas ang isang tao mula sa mas mabigat na kapinsalaan. Nasisira ang mga inaasam na bagay dahil may mas mabuting biyayang nakalaan mula sa langit. Nagiging malinaw ang dahilan ng mga pangyayari kapag lumipas na ang maraming taon. Napagtatanto ng marami na naging pagpapala pala ang mga bagay na minsan nilang iniyakan. Kapag tila sarado ang bawat pinto na nais mong pasukin, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi pa nauunawaan ng isip ng tao ang kanyang pamamaraan, na nanatiling buhay ang kanyang mga pangako para sa mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Nagdadala ang kanyang karunungan ng mas ligtas na landas kaysa sa anumang plano ng sangkatauhan. Ikatlo, hinahanda ka ng Diyos para sa mas malaking pagpapala. Hindi palaging dumarating agad ang mga dakilang biyaya na inilalaan ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Kadalasang dumaraan muna ang isang mananampalataya sa mga yugto ng paghihintay bago masaksihan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Nagkakaroon ng pagkakataon ang kaluluwa na matutong magpakumbaba. Habang hinihintay ang tamang panahon na itinakda ng may kapal, nabibigyan ng pagkakataon ang puso
na lumago sa karunungan at kabanalan sa pamamagitan ng mga karanasang hindi madaling pagdaanan. Nagiging handa ang isang lingkod ng Panginoon na pangasiwaan ang mas malalaking pagpapala kapag nahubog na ang kanyang pagkatao. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Nagpapahayag ang banal na talatang ito na may nakatakdang panahon para sa bawat layunin na nais tuparin ng Diyos. Hindi nauuna at hindi rin nahuhuli ang pagkilos ng Panginoon sapagkat ganap ang kanyang karunungan. Nananatiling nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan ang lahat ng pangyayari na nagaganap sa buhay ng tao. Dahil doon, hindi dapat panghinaan ng loob ang sinumang naghihintay sa katuparan ng mga ipinangako ng Diyos. Naging bahagi ng buhay ni David ang mahabang panahon ng paghihintay bago siya naging hari ng Israel. Nagdaan siya sa mga tagpong puno ng pagtatago, pangamba at matitinding pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bago niya natanggap ang nakalaan para sa kanya. Nagbigay daan ang mga pinagdaanan niyang karanasan upang mahubog ang kanyang karakter bilang pinuno. Nagpatunay ang kanyang kwento na marunong ang Diyos sa tamang pagkakataon ng kanyang pagkilos. May mga panalangin na tila matagal bago masagot dahil may proseso pang nais tapusin ang Panginoon. Naglalaan siya ng sapat na panahon upang ihanda ang isip, damdamin at espiritu ng kanyang mga anak. Nais ng Diyos na maging pagpapala ang kanyang mga kaloob at hindi maging dahilan ng paglayo ng tao sa kanya. Nagbubunga ng kabutihan ang pagtitiwala sa kanyang schedule kaysa sa pagmamadali na nakabatay lamang sa kagustuhan ng tao. Nagiging mas makahulugan ang tagumpay kapag nararanasan muna ang mahabang panahon ng paghihintay. Kapag tila walang nangyayari sa mga ipinapanalangin mo, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat salitang kanyang ipinangako sa mga umiibig sa kanya. Nagpapakita siya ng biyaya sa tamang sandali na kanyang itinakda mula pa sa simula. Ika-4, pinapalapit ka ng Panginoon sa kanyang presensya. Karaniwang nagiging abala ang maraming tao sa mga gawain at mga hangarin na nauugnay sa mundong kanilang ginagalawan. Nawawala minsan ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa sobrang pagtutuon ng pansin sa mga bagay na panandalian lamang. Nagagamit ng Panginoon ang masasakit na karanasan upang muling gisingin ang puso ng kanyang mga anak. Nabibigyang daan ang pagbabalik loob at ang mas taimtim na paghahanap sa kanyang banal na presensya. Nagkakaroon ng panibagong pagnanais ang kaluluwa na mas makilala ang Panginoon sa mas malalim na paraan. Jeremiah 29 verse 13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Nagpapahayag ang talatang ito na hindi ipinagkakait ng Diyos ang kanyang sarili sa sino mang taos pusong naghahanap sa kanya. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tunay na kaugnayan ang bawat mananampalataya sa kanya. Hindi lamang mga pagpapala ang mahalaga sa mata ng Diyos, kundi pati ang pagiging malapit ng kanyang mga anak sa kanya. Dahil sa mga panahon ng pagdurusa, natututunan ng tao na higit na pahalagahan ang presensya ng Panginoon kaysa sa mga bagay na materyal. Naranasan ng alibughang anak ang matinding kahirapan, matapos niyang piliin ang sarili niyang kagustuhan. Napagtanto niya ang halaga ng pagmamahal ng kanyang ama nang maranasan niya ang matinding kakulangan. Nagbunga ang kanyang pagbabalik ng masayang pagtanggap at dakilang habag. Nagpakita ang ama ng walang kapantay na pag-ibig sa kanyang anak na nagsisi at nagbalik loob. Naglalarawan ang kwentong iyon ng pagmamahal ng Diyos sa mga lumalapit sa kanya nang may kababaang loob. May mga pagkakataon na ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang hikayatin ang isang tao na maghanap sa kanya ng mas seryoso. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag wala nang ibang maasahan kundi ang Diyos lamang. Lumalalim ang pananampalataya habang dumarami ang mga sandaling ginugugol sa pakikipag-usap sa Panginoon. Nagkakaroon ng kapayapaan ng puso na hindi kayang ibigay ng mundo. Nabubuo ang tunay na kasiyahan na nagmumula lamang sa banal na presensya ng Diyos. Kapag nararamdaman mong tila nag-iisa ka sa gitna ng iyong mga pinagdaraanan, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na naghihintay ang Panginoon na marinig ang iyong mga panalangin at mga daing. Nananatiling bukas ang kanyang mga bisig para sa bawat pusong naghahangad ng kanyang pag-ibig. Nag-uumapaw ang kanyang habag
para sa mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Darating ang pagkakataon na mapagtatanto mo na ang mga panahong nagdulot ng kalungkutan ay naging daan pala upang mas mapalapit ka sa presensya ng Panginoon. 5. Nais ng Diyos na turuan ka ng ganap na pagtitiwala. Madaling magkaroon ng kapanatagan kapag maayos ang takbo ng buhay at walang mabibigat na alalahanin. Subalit nagkakaroon ng ibang pananaw ang isang mananampalataya kapag dumarating ang mga sandaling hindi na sapat ang sariling kakayahan. Natutuklasan ng tao na limitado ang kanyang lakas at karunungan sa harap ng mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Nagiging malinaw na tanging ang Panginoon lamang ang hindi nagbabago sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng mundo. Nabubuo ang ganap na pag-asa sa Diyos kapag natututuhang ipaubaya sa Kanya ang bawat pasanin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagpapakita ang banal na kasulatang ito na hindi dapat nakasalalay lamang sa sariling pag-unawa ang direksyon ng buhay. Batid ng Panginoon ang mga bagay na hindi naabot ng isip ng tao. Ganap ang Kanyang karunungan sa bawat pagkakataon at sa bawat desisyon na Kanyang pinahihintulutan. Dahil doon nagiging mahalaga ang buong pusong pag-asa sa Kanya kaysa sa labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Naging bahagi ng buhay ni Abraham ang mga panahong kailangan niyang manalig kahit hindi pa niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Naglakbay siya ayon sa utos ng Panginoon kahit hindi malinaw sa kanya ang lahat ng mangyayari. Nagpakita siya ng katapatan sa gitna ng mahabang paghihintay at maraming pagsubok. Nagbunga ang kanyang pananalig ng mga pagpapalang hindi niya inaasahan. Nagpatunay ang kanyang buhay na hindi nabibigo ang sinumang lubos na nagtitiwala sa Panginoon. May mga pagkakataong hinahayaan ng Diyos na mawala ang ilang bagay upang matutong umasa ang tao sa Kanya lamang. Nagiging mas matatag ang kalooban kapag natututuhang ibigay sa Panginoon ang mga alalahanin na hindi kayang dalhin ng sariling lakas. Nagkakaroon ng katahimikan ang damdamin kahit hindi pa dumarating ang mga kasagutang hinihintay. Nabibigyang daan ang mas malalim na pananampalataya na hindi nakabatay sa nakikita kundi sa mga pangako ng Diyos. Nagiging mas matamis ang tagumpay kapag nasaksihan ng isang tao ang katapatan ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Kapag tila magulo ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid, huwag agad panghinaan ng loob. Patuloy na gumagawa ang Diyos ng mga bagay na higit sa kayang maunawaan ng tao. Nananatiling totoo ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nananalig sa Kanya. Nag-uumapaw ang Kanyang biyaya sa mga taong patuloy na kumakapit sa Kanyang pag-ibig. 6. Ginagamit ng Panginoon ang mga suliranin upang mahubog ang iyong pagkatao. Hindi lahat ng mabubuting katangian ay madaling natututunan sa panahon ng kasaganaan at kaginhawahan. Karaniwang nahahasa ang kababaang loob sa gitna ng mga sitwasyong nangangailangan ng pagtitiis at pagtanggap. Naipapakita ang tunay na ugali ng isang tao kapag nahaharap siya sa mga pangyayaring hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Naaral ng kaluluwa ang kahalagahan ng pagiging maunawain, mapagpasensya at mahabagin sa kapwa. Nagiging mas kaaya-aya sa harapan ng Diyos ang isang pusong marunong magpasakop sa kanyang banal na kalooban. Romans 5 verses 3 through 4. Tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng malinaw na katotohanan tungkol sa bunga ng mga pinagdaraanan ng isang mananampalataya. Hindi nasasayang ang bawat luha at bawat sandaling puno ng paghihirap sa paningin ng Panginoon. Nagkakaroon ng magandang bunga ang mga karanasang minsang naging sanhi ng matinding kalungkutan. Nahahasa ang asal ng tao upang maging mas mahinahon at mas mapagkumbaba sa pakikitungo sa iba. Naranasan ni Moises ang mahabang yugto ng paghahanda bago siya ginamit ng Diyos sa isang dakilang gawain. Dumaan siya sa iba't ibang karanasan na naglinang sa kanyang pagkatao. Nagkaroon siya ng pagkakataong matutuhan ang pagiging mapagpakumbaba at mahinahon. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng karunungang nagmula sa Panginoon. Nagpatunay ang kanyang buhay na mahalaga ang proseso ng paghubog bago ipagkatiwala ang malalaking tungkulin. May mga pagkakataong hindi agad inaalis ng Diyos ang mga paghihirap dahil may mahalagang aral siyang nais itanim sa puso ng tao.
Nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa tungkol sa damdamin ng ibang tao dahil sa mga sariling karanasan. Nabubuo ang malasakit at kabutihang loob na hindi madaling matututunan sa panahon ng kagaanan. Nagiging mas mapagpasalamat ang isang nilalang sa maliliit na biyayang natatanggap araw-araw. Nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa kabutihan ng Panginoon sa gitna ng bawat sitwasyon. Kapag tila napakahirap ng iyong mga pinapasan, huwag mawalan ng lakas ng loob. Patuloy na kumikilos ang Diyos upang linangin ang mga katangiang magbibigay luwalhati sa Kanyang pangalan. Nananatiling maingat ang Panginoon sa paghubog sa bawat isa sa Kanyang mga anak. Nag-uumapaw ang Kanyang pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok na pinahihintulutan niyang mangyari. Ikapito, may mas dakilang layunin ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Hindi lahat ng pangyayari sa buhay ay agad na nauunawa ng isip ng tao sa kasalukuyang panahon. Kadalasang may mas malawak na layunin ng Panginoon na hindi pa lubos na nakikita ng Kanyang mga anak. Nananatiling kumikilos ang may kapal, kahit tila walang malinaw na kasagutan sa mga panalangin at mga hinaing na ilalagay sa tamang lugar ang bawat pangyayari ayon sa perpektong karunungan na nagmumula sa langit. Nagaganap ang lahat ayon sa banal na plano na inihanda ng Diyos mula pa noong una. Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Nagbibigay ang makapangyarihang pangakong ito ng pag-asa sa mga pusong dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Walang anumang pangyayari ang nasasayang sa paningin ng Panginoon. Nagagamit niya maging ang mga masasakit na karanasan upang magbunga ng kabutihan sa takdang panahon. Nananatiling tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako para sa mga umiibig at nananalig sa Kanya. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil mula sa sarili niyang mga kapatid noong kanyang kabataan. Dumaan siya sa maraming yugto ng pagdurusa na hindi niya inaasahan. Natikman niya ang kalungkutan, pangungulila, at matitinding pagsubok bago niya nakita ang katuparan ng plano ng Diyos. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng kaligtasan para sa napakaraming tao. Nagpatunay ang kanyang buhay na kayang baguhin ng Panginoon ang mga masasakit na alaala upang maging daan ng pagpapala. May mga pagkakataong hindi agad ibinubunyag ng Diyos ang kabuuan ng kanyang layunin. Nananatiling nakatago ang ilang kasagutan hanggang sa dumating ang itinakdang panahon. Nagkakaroon lamang ng malinaw na pangunawa kapag natatanaw na ng tao ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Nagiging makahulugan ang mga dating tanong kapag nahahayag na ang kabutihan ng Panginoon. Nagbubunga ng kapayapaan ang patuloy na pananalig kahit hindi pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na nauunawaan ang mga nangyayari sa iyong buhay, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang higit na dakila kaysa sa kayang maabot ng isipan ng tao. Nananatiling buhay ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nagtitiwala sa Kanya. Nag-uumapaw ang kanyang habag at kabutihan sa mga taong patuloy na nananalig sa Kanyang pag-ibig. Darating ang panahon na mapapangiti ka na lamang at mapagtatanto na ang bawat problemang minsang nagpabigat sa iyong puso ay bahagi pala ng mas dakilang layunin na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Marahil ay may mga pagkakataong hindi mo maunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga problemang nagpapabigat sa iyong damdamin. Maaring may mga gabing tahimik kang umiiyak at nagtatanong kung kailan matatapos ang mga laban na iyong kinakaharap. Subalit ipinapakita ng mga aral na matatagpuan sa Biblia na walang paghihirap, na walang layunin sa paningin ng Panginoon. Nananatiling kumikilos ang Diyos kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari at walang malinaw na kasagutan. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa tamang panahon na Kanyang itinakda. Hindi nasusukat ang pag-ibig ng Panginoon batay sa dami ng pagsubok na iyong nararanasan. Hindi rin nangangahulugan na pinabayaan ka na niya kapag dumaraan ka sa mga panahon ng kalungkutan at pagluha. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat pangakong Kanyang binitiwan sa mga pusong nananalig sa Kanya. Patuloy na umaagos ang Kanyang biyaya kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ang kabuuan ng Kanyang plano. Nag-uumapaw ang Kanyang habag sa bawat taong patuloy na lumalapit sa Kanya. Nang may kababaang loob, Isaiah 41 verse 10,
Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat pusong napapagod at nawawalan ng pag-asa. Nagpapatunay ang mga salitang iyon na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan. Nananatili siyang kasama sa bawat pagluha, bawat panalangin, at bawat sandaling puno ng pangamba. Nagbibigay siya ng lakas kapag pakiramdam ng tao ay hindi na niya kayang magpatuloy. Naglalaan siya ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ating ginagalawan. Kapag may mga araw na tila napakabigat ng lahat, patuloy ka lamang na manalangin at magtiwala sa Panginoon. Patuloy mong ilapit sa Kanya ang bawat alalahanin na bumabagabag sa iyong puso. Patuloy mong panghawakan ang Kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Patuloy kang lumakad sa pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Darating ang sandali na mauunawaan mo rin na ang mga problemang minsang nagdulot ng matinding kalungkutan ay naging daan pala upang maranasan mo ang mas dakilang pag-ibig, biyaya at katapatan ng Diyos sa iyong buhay.